Nakita niya ito at nanlaki ang mga mata, na may bakas ng takot sa kanyang mukha. Wala pang isang segundo ang nakalipas. Humarang na si Longhode sa kanyang harapan, at pinabagsak ang alipores. Bahagyang nagulat si Jacob sa nasaksihan. Lumingon siya at tumingin sa kanya. Ang nakamaskarang leader ay nakatayo roon. Tila naguguluhan sa nakita. Nang makita ni Gyadi Liu na dumating na si Longhode, bahagya siyang nagulat. Ikaw, Li. Lumingon si Longhode para sumagot sa kanya. Paumanhin sa hindi pagpapakilala. Ako si Tudlat si Ve ng Fintrong Inas, Longhode. Ang lalaking nakasuot ng maskara ng ahas ay nag-isip ng malalim matapos marinig ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang kanyang espada pasulong at malakas na nag-utos. Sugod, umatake agad. Ang mga alipores na may hawak na espada ay sumugod patungo kay Longhode. Nagtangkang umatake sa kanilang tatlo. Ngunit bago pa man sila makalapit, kahit isang hibla ng buhok ni Longhode, lumitaw agad ang tatlong kataong grupo ng mga tagapagbantay ni A5. At walang kahirap-hirap na hinarang ang mga espada. Dahil dito, ang mga alipores ay umatras ng may pag-aalala at pagkalito. Tumingin si Gyatiki DC kay Longhode at naguguluhang nagtanong. Hindi kaya ikaw si Tianxi ng Longya? Lumingon si Longhode at tinignan siya. Naguguluhang nagtanong si Gyatiki DC. Malinaw na hindi ka pa kayang tumayo ng mag-isa. Naging seryoso si Longhode at sumagot sa kanya. Matagal na tayong hindi nagkita, Gyati Hoin. Ngunit hindi ngayon ang tamang oras para mag-usap. Pagkatapos ay tumalikod si Longhode at tumingin sa direksyon ng mga kalaban. Iniwan si Gyati BC na naguguluhan. Sa loob ng isang taon, paano siya nagbago ng ganito? Nagulat ang lider na nakasuot ng maskara ng ahas. At nagtanong sa kanyang mga tauhan. Sino kayo? Hindi sumagot si Longhode. Umiti lamang siya at itinutok ang kanyang espada sa kanya. Sino ang nakakaalam? Siguro mga dumadaan lang kami. Nang marinig ito, natahimik siya at nagalit. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humakbang pasulong. Handa nang bunutin ang kanyang espada at nagsalita. Mahalaga pa ba kung sino kayo? Dahil mamamatay rin kayong lahat dito. Dahil dito, bahagyang naguluhan si Longhode. At napaisip, hindi niya kayang makipaglaban ng harapan. Sulyap niya sa likuran. Nakita niya si Gyadi Ibithie na nakatayo roon. Nanginginig kasama si Gyadi Diuhu. Bagamat mas balanse na ang bilang. Wala nang lakas ang mga tauhan ng Gyati Higya para ipagpatuloy ang laban. Tumingin si Longhode sa mukha ng leader. Biglang humihip ang malakas na hangin. Malinaw na nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Naging mas determinado ang kanyang tingin habang nakatitig sa kanya. Kailangan niyang lumikha ng sitwasyon kung saan lahat sila ay makakaligtas. Para magawa iyon, biglang humarang si Ifai sa harapan ni Longhode at nagpahayag. Tihud na hayaan mo akong harapin siya. Tumawa ang leader at itinuro ang kanyang espada kay Longhode. Hinahamon siya. Akala ko ba't napakalakas mo? Sa huli, nagtatago ka lang pala sa likod ng mga babae. Nang marinig ni Longhode ang mga salitang ito, agad siyang nagkaroon ng plano. Agad-agad. Hinablot ni Longhode ang kanyang espada at humakbang pasulong, sumisigaw ng malakas. Hindi ako nagtatago, walang hiya. Hayaan mo akong lumaban. Bahagyang nagulat si Ifai nang marinig ang mga salitang ito. Nang makita ito, nagmamadaling tumakbo si Ifei patungo kay Longhode, ngunit pinigilan siya ni Nam If. Tiud Malsay Longhode. Umiling si Longhode kay Ifei at sinabing nagpapagaan ng loob. Maghintay ka lang. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang iniisip. Ang Tiud na sige na kilala ni Longhokim noon. Ay wala na. Magtiwala ka sa kanya kahit isang beses lang. Sumugod si Longhode patungo sa leader na nakamaskara ng ahas, sumisigaw pa rin ng malakas, papatayin kita sa isang bagsak. Pumikit si Jacob nang may pag-aalala. Nag-aalala siya, iniisip. Hindi kaya Sa kabilang panig, sumugod din ang leader patungo kay Longhode.
na may nakakatakot na ngiti. Mabilis niyang itinutok ang kanyang espada. At umatake patungo kay Long Hodle nang may kasiyahan sa kanyang mukha. Agad-agad, inihataw niya ang kanyang espada. Na naging dahilan upang maputol ang espada ni Long Hodle sa dalawa. Ngumisi ang leader at kinutya si Long Hodlen. Nawalan ka na agad ng composure sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi natakot ang mga mata ni Long Hodlen. Nagpatuloy pa rin siya sa pag-atake gamit ang kanyang mga teknik. Sa pagkakataong ito, nawalan na ng composure ang leader. Itinutok niya ang kanyang espada patungo kay Long Hodle. At malakas na sinigawan siya. Ano nang binabalak mo? Biglang natalisod ang paa ng leader. Nagulat siya. At sumigaw ng may sakit. Sinamantala ni Long Hodle ang pagkakataong ito. At inilapit ang kanyang espada. Agad-agad. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada. Marahan siyang tumalon. At pinutol ang isang daliri ng leader. Ang lahat sa likuran ay nagulat sa nasaksihan. Ang leader na nakamaskara ng ahas ay tumilapon. Nagmadaling tumakbo ang kanyang mga tauhan patungo sa kanya at nag-alalang sumigaw. Kapitan! Sa pagkakataong ito, naguluhan din siya. Sa ginawa ni Long Hodlen. Bagamat nagpanggap si Long Hodle na dominante, may bahagyang pagkalito sa kanyang puso. Naalala niya ang panahong iyon, binalak niyang putulin ang buong braso. Ngunit sa sitwasyon kung saan hindi niya nakikita ng malinaw, inihayag pa rin niya ang kanyang espada upang mabawasan ang pinsala. Sumilay ang isang mahiwagang ngiti sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa leader. Nagkaroon siya ng ganitong pag-iisip sa kanyang isipan. Ngunit dumating na ang panahon. If-Fai. Nang makita niyang papalapit si Long Hodle sa leader, sumigaw agad si If-Fai ng malakas. Tiyud na si, delikado. Ipinatong ni T-Res-Ifu ang kanyang kamay sa balikat ni If-Fai at umiling. Nagulat si If-Fai at nagtanong. Hindi. Hindi pwede. Para bang tumigil ang oras? Tanging si Long Hodle at ang lalaking nakamaskara ng ahas na lamang ang natira. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa leader. Ang kailangan ko lang ay isang sandali ng kalamangan. Nakarating na siya sa harapan ng leader nang may malamig na ekspresyon. Ngayon, ang lahat ay isa na lamang sugal. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang titig na puno ng galit at tumitig sa leader. Bahagyang nagulat ang leader nang makita ito. At tumingin din sa kanya nang may pagkalito. Humihip ang mahinang hangin. Ang mga iniisip sa kanyang isipan ay patuloy na lumalabas. Ipabatid sa pinuno ng inyong mga pinuno, si Kidenli. Hindi pa rin siya naiintindihan at tumingin kay Long Hodle. Ipinagpatuloy ni Long Hodle ang pag-uutos sa kanya. Na ako rin ay kabilang sa Ekigididyo. Umalis. Mahigpit na kinuyom ni Long Hodle ang kanyang kamay. At humakbang patungo sa mga kalaban. Ang kanyang mga iniisip ay nagpapagaan ng loob. Mag-isip ka, Long Hodle. Sa kanyang harapan ay ang mga nakamaskara ng ahas. Nakatayo pa rin sa kanilang mga kinatatayuan. Sa kanyang harapan ay ang pinakamalakas na organisasyon ng mga asasin sa hinaharap. Nagpapakita pa rin ang kanyang mukha ng walang takot. Paano ko magagarantiya na makakabalik ng ligtas ang lahat? Nakatitig pa rin ang leader kay Long Hodle. Walang reaksyon. Unti-unti pang lumalapit si Long Hodle. Humihip ang mahinang hangin. Ang mga iniisip sa kanyang isipan ay patuloy na lumalabas. Ipabatid sa pinuno ng inyong mga pinuno, si Kidenli. Hindi pa rin siya naiintindihan at tumingin kay Long Hodle. Ipinagpatuloy ni Long Hodle ang pag-uutos sa kanya. Na ako rin ay kabilang sa Ekigididyo. Umalis. Sa kabilang panig, nakatayo pa rin doon ang tatlong sina If-Fai. Sinusuri ang lahat ng sitwasyon. Lumapit si T-Ren-Esu. At nagtanong kay If-Fai nang may pagtataka. Ano nang sinabi ng Chiudna siya kanina? Hindi ko masyadong narinig. Hindi kaya hindi pa niya natatapos ang kanyang sasabihin. Agad-agad sumagot si If-Fai. Gumamit siya ng paghahatid ng tunog. Sa pag-iisip nito, napaisip si If-Fai. Hindi naman ito ang teknik na kayang gawin ng kahit sino lang. Natutunan na ng Chiudna sige ang teknik na ito mula pa noon.
Gumamit pa rin si Long Hodlat ng paghahatid ng tunog para makipag-usap sa lider na nakamaskara ng ahas. Kung sasabihin mo ito kay si Jiden, palalayain ka niya. Umalis ka na. Nang marinig ito ng lider, kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Nang may galit, ang mga ugat sa kanyang mukha ay nakalitaw lahat. Sa mahinang boses ay tinanong niya si Long Hodlet, alam mo ang pangalan ng pinuno? Sino ka ba talaga? Nang marinig ni Long Hodlet ang mga salitang ito, bahagya siyang nagulat at tumingin sa leader. Narinig mo na ang pangalan ng pinuno at nagdududa ka pa rin? Dahan-dahan nagsalita si Long Hodlet, handa nang ipakilala ang isang bagay. Ako ay biglaan. Dahan-dahan binunot ng lider na nakamaskara ng ahas ang kanyang espada. At malakas na sumigaw, sagot. Nang marinig ito ni Long Hodlan, tumitig siya sa lider ng may pagtataka. Nang hula, biglang nagkaroon ng ideya si Long Hod sa kanyang isipan. Nagsimula siyang magkwento sa leader. 5 taon na ang nakalipas. Nang wasaki ng 3 demonyong langit ang Dididyo. Nakita ko mismo ang lahat. Habang nakikinig ang lider, naging hindi mapakali siya. At itinutok ang kanyang espada kay Long Hodlet. Patuloy pa rin ang pagsasalita ni Long Hodlet. Hindi ba't kayo rin ay mga tagapagmana ng pamana ng Kivedyo? Sa pagsasabi nito, tumawa siya ng may pagtataka. At ipinagpatuloy ang pagsasalita. Ako ay bahagi ng Kivedyo. Walang emosyon ang lider sa nasaksihan. Agad-agad. Humatak siya ng espada ng napakabilis papunta sa direksyon ni Long Hodlet. Sa 1 segundo lang, hinawakan ng espada niya ang lalamunan ni Long Hodlet. Ngunit hindi niya ito iniwasan. Nang makita ito, sumigaw si Nagi-Fai sa likuran ng may pag-aalala. Tiyud magsiyay. Itinutok ng leader ang kanyang espada sa liig ni Long Hodlet. At ipinagpatuloy ang pagsasabi ng mga pagdududa sa kanyang puso. Isang binatilyo na kakapasok pa lamang sa edad na Dithkon. Paano niya malalaman ang pagkakakilanlan ng pinuno? At ang mga lihim ng Dididyo. Agad na nagmasid ang kanyang mga mata. Long Hodlet na mahirap paniwalaan. Patuloy pa rin siya na dahan-dahan na nagtatanong. Ngunit kung masasagot mo ang tanong na ito, maniniwala ako sa sinasabi mo. Kaninong panig ka sa Dididyo? Nang marinig ni Long Hodlet ang mga salitang ito, bahagya siyang natigilan ng 5 segundo. Pagkatapos ay mabilis siyang nakabawi. Nang mga kumakaway ng kanyang mukha ay naging seryoso. Tumingin siya ng mahigpit sa lalaking nakamaskara ng ahas na nasa harap niya. Sinusubukan niya ba ako? Lumabas ang imahe ng 3 tao sa kanyang isipan. Ayon sa itinatala ng ay hindi na isang buo. Ngunit ito ay naging 3 puwersa. Ang isa sa mga ito ay ang samurai wielding katana, Denditindyo. Pagkuha ng lakas bilang kredo. Ang ikalawang panig ay ang monk's panig. Muitindyo na sumunod sa landas ng paniniwala. At sa wakas ay ang Weirdma. Nakatulad ng orihinal na. Ang pagpapanatili ng gitnang posisyon ay paghaharmonya ang kontradiksyon sa pagitan ng 2 panig. Sa pag-iisip nito, tumingin ng seryoso si Long Hodlet sa kanyang harapan. Ngunit nagdedesisyon. Ang 6 murderous corpse ay hindi kailanman nagpahayag sa publiko na kabilang sa anumang panig. Naalala niya. Ang mga panig ay patuloy na nakikipaglaban sa isa't isa upang makakuha ng benepisyo. Ang mga kabilang sao ay hindi karaniwang nagtatag ng isang pagpatay na organisasyon. Ang mga tao na nakasuot ng maskara ay palaging marahas at handa na ang mga postura. Gayunpaman, ang Tingyo ay nagpursigi ng kapangyarihan. Hindi naman pwedeng hindi pwede. Sa pag-iisip nito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nag-aalala. Hindi alam kung ano ang dapat niyang gawin upang itama ito. Siyempre, hindi rin. Maliban sa posibilidad ng Tingyo na nakatayo sa likod. Kung gayon, ang imahe ng isang dice ay lumitaw sa kanyang isipan. Gaya ng dati, pupunta ako sa highest possibility. Nagtaas ng ulo si Long Hodlet at nagpakita ng kumpiyansa sa sarili. Ang dice sa kanyang isipan na bumagsak. Tinatantya.
Ngumiti siya at sinabi sa namumuno na nakasuot ng ahas. Kabilang ako sa Direktingyo. Ngumiti siya at sinabi sa lider na nakasuot ng maskara. Kabilang ako sa Direktingyo. Sigurado ang mga mata niya. Nakatingin sa mga mata niya. At vice versa. His eyes also seemed to be testing him. Suddenly at this time, he glanced behind him. About his subordinates. He turned around and ordered everyone to retreat. In less than 0 seconds, they all disappeared on the spot, without leaving trace. At this time his body was a little weird, as if it was qualitative. What does it contain? Immediately afterwards he was in pain. He spat out blood and startled and scolded. Damn it! Remembered earlier. The masked man attacked him. I fought just now which caused me internal injuries. His eyes slowly closing the image if I. He hurried to him. He anxiously called his name. But he has closed his eyes. The scene gradually shifted to evening. At the carriage. Nang dahan-dahang imulat ni Long Hodi ang kanyang mga mata. Nakita niyang nasa loob siya ng isang kubong kahoy. Nagtataka, agad niyang sinulyapan ang paligid sa pagtataka. Sa kanyang harapan ay mga sundalo na walang tigil na nag-uudyok sa isa't isa. Natapusin ang lahat bago gumabi. Bilisan, dalhin na ang mga tao. Ang mga tauhan ng Giacat family ay nakatayo roon nagmamanman. Sina Piret Isu at Nam Isu ay nakatayo sa gilid ng mga walang buhay na katawan ng mga inosenteng tao. At nag-aanunsyo. Tapos narito. Nang makita ni Long Hodrik ang eksenang ito, nanatili siyang tahimik. Walang masabi. Bigla, may ingay na narinig sa kanyang tainga. Na nagpagulat sa kanya. Napansin niya na may kakaibang ingay sa kanyang tainga. Na nag-udyok sa kanyang lumingon sa kanang bahagi. Si Jiatik Diuhu ay nakatayo roon. Na may tila gustong sabihin. Bahagya siyang umubo ng 2 beses. Nagulat si Long Hodrat at tinanong siya. Jiasi Chudue, Miss Giacat. Inihagis ni Giatik Diuhu kay Long Hodrit ang isang bagay at sinabing, kunin mo iyan. Agad na kinuha ni Long Hodrit ang bagay na ito sa kanyang kamay. Nagpatuloy si Giatik Diuhu sa pagsasalita. Na nagpapaliwanag tungkol sa tableta sa kanyang kamay. Na ibinigay niya kay Long Hodlan. Ito ay isang lingya o spiritual medicine ng Giacat family. Tutulungan ka nitong makabawi. Agad na lumingon si Long Hodlat at sumagot. Hindi ko kailangan. Hindi ko kayo tinulungan para umasa ng kapalit. Nang marinig ito, parang natigilan si Giatik Diuhu. Nawala sa loob ng 5 segundo sa sinabi ni Long Hodlat. Galit siyang lumingon at malakas na nagalit. Kung gayon, kung hihiligin ko ba sa iyong tanggapin ito, tatanggapin mo. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi ba dapat tanggapin na lang? Matapos sabihin ito, tumakbo siya papasok sa loob ng gubat. Umalis si Jiadik Diuhu iniwan. Si Long Hodlat na may hawak pa rin sa linis. Bigla siyang huminto. Si Jiadik Diuhu ay hindi lumingon. Ngunit malamig na nagsalita kay Long Hodred. Maraming salamat. Nang marinig ito ni Long Hodred, natigilan siya. Dahil hindi niya inaasahan na ang suwail na babaeng ito ay maaaring maging cute rin minsan. Pagkatapos, sa kanyang mukha, sumilay ang isang ngiting nagugustuhan. Bigla, ang nakakatakot na boses ni A. Fei ay narinig mula sa kanyang likuran. Na nagpagulat sa kanya. Nagiging cute rin pala siya minsan. Tiningnan ni A. Fei ang lingyaw sa kamay ni Long Hodren. At nagulat na nagsalita. Ito ang lingyaw na ipinapasa sa linya ng dugo ng mga direktang inapo ng Jia. Si Giacat family. Hindi ko inaasahan na ibibigay niya ito sa iyo. Nang makita ito ni Long Hodred, agad siyang nag-utos kay A. Fei. Pakiusap, gumawa ka ng kaunting ingay kapag naglalakad ka. Nagulat ako. Nang marinig ito, galit na itinuro ni A. Fei si Long Hodred sa mukha at malakas na nagalit. Nang walang taros kang sumugod patungo sa mga asasin. Akala ko nababaliw ka na. Long Hodred.
Nang marinig ito, umiti lamang si Longhodlat at sumagot. Hindi, gusto ko lang iligtas ang lahat. Bigla, isinandal ni Aethai ang kanyang ulo sa balikat. Ni Longhodlat sa pagtataka. Nag-aalalang ikinuwento niya. Sinubukan kong makuha ang atensyon ng mga kalaban. Upang pabayaan nila ang kanilang depensa. Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat si Longhodlan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Patuloy pa rin si Aethai sa pagsasabi ng mga salitang ito. Na nakalilito kay Longhodlan. Ano ang nagpabago sa iyo ng ganito? Ilang buwan pa lang ang nakalipas, napupuot ka pa rin. Sa iyong sarili at sa buong mundo. Naalala niya ang imahe ni Longhodlan. Nang magdesisyon siyang iligtas. Sina Gyadith Diwhu at Gyadith Ibithe. Nabubuhay ka na parang nakakulong sa impyerno. Ngunit ngayon, isinugal mo ang iyong buhay para sa amin ng higit pa sa kahit sino. Nakatayo pa rin doon si Aethai, nakasandal ang kanyang ulo. At nagsasabi ng kanyang mga iniisip. Kahanga-hanga ka at ipinagmamalaki kita. Ang susunod niyang sinabi ay tila nagpatigil kay Longhodlat sa kinatatayuan niya. Ngunit nagtataka rin ako. Ano ang nagtulak sa iyo sa puntong ito? Nang marinig ni Longhodlat ang tanong na ito, hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Pagkatapos ay tumahimik siya. Hindi alam kung dapat ba niyang sabihin o hindi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang bibig at nagsabi ng isang bagay. Ang mga alaala ko lamang sa nakaraang buhay tungkol sa labis na sakit ay patuloy na lumalabas sa aking isipan. Mahigpit na kinuyom ni Longhodlat ang kanyang kamay at tumingin sa kanyang sarili. Ayaw ko lang magsisi. Kaya ngayon kailangan kong subukan at magpumiglas. Sa pagkakataong ito, ang grupo ni Longhodlat ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Mabilis na tumatakbo ang mga kabayo sa daan. 4 na tao na mailayuning nakatakda sa kanilang isipan ay nagpatuloy sa paglalakbay kasama si Jacob. Bigla, pinatakbo niya ang kanyang kabayo malapit sa kinaroroonan ni Longhodlat. Ngumiti siya at sinulyapan si Longhodlat at nagsalita. Salamat Longkensdi, Young Master Long. Salamat sa pagpunta sa Githgia, main family, kasama ko. Agad na lumingon si Jacob sa kanyang mga tauhan. Na may mga sugat sa buong katawan. At nagsimulang magkwento. Nakita mo rin naman. Wala na kaming masyadong lakas. Kung muling aatake ang mga asasin. Baka masalanta tayo. Ngumiti si Longhodlat at sumagot. Ayos lang, pupunta rin naman ako sa Jacobgia. Bigla niyang naalala ang isang bagay. Ngumiti at nagtanong. At tama, bigla niyang binanggit ang babae. Na asawa mo sa nakaraang buhay. Ang pagpunta mo ba sa Githgia ay para makita si Tanan? Bigla. Tumigil agad ang karwahe na nasa tabi ni Longhodlat. Inilabas ni Gyadith Diwhu ang kanyang mukha sa labas. At nagulat na nagtanong kay Longhodlan. Longkensdi, anong nagustuhan mo kay Tanan at Tanan? Pagkatapos, bahagya siyang nagalit, mahigpit na kinuyom ang kanyang kamay dahil sa inggit. Dahil ba malakas siya? Naaalala ang isang bagay. Agad siyang lumingon at tumingin kay Longhodlan. Inaasar mo ba ako dahil maganda siya? Hindi pa rin sumagot si Longhodlan. Ngunit nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Sa harapan. Umubo ng 2 beses si Longhodlat at tinanong si Gyadith Ibithe. Ngunit, Yise Hoin, maaari ba akong magtanong ng isang bagay? Habang nakikinig, tumango si Gyadith Ibithe at tumingin kay Longhodlat. Siyempre, magtanong ka lang. Agad pagkatapos, tiningnan niya siya ng direkta at nagtanong. Bakit sinalakay ng mga asasin ang Gyadithgia? Nang marinig ito ni Gyadith Ibithe, sumulyap siya kay Longhodlat. At tila nahihirapan siyang magsalita. Tumahimik din si Gyadith Diwhu sa puntong hindi niya maintindihan. At tiningnan si Longhodlat ng may takot. Hindi pa rin pinapansin ni Longhodlat ang ekspresyon ng dalawang ito. Ipinagpatuloy niya ang pagsasabi ng kanyang mga iniisip. Ang Gyadithgia ay isa sa mga malalaking Aethai. Lehitimo. Higit pa rito. Ang lugar na ito ay parang bakuran sa harap ng Gyadithgia. Naalala niya noong pinalibutan ng mga tao sina Gyadith Diwhu at Gyadith Ibithe.
At sinabi ang mga pagdududa sa kanyang puso. Ngunit bakit? Pumasok ang mga asasin dito para puntiryahin ang Gia. Agad na umiling si Jack at Diuhyu at nagsabi, nagkataon lang iyon. Biglang napatingin si Jack at Bitch sa ibang direksyon at sumalungat sa kaisipang ito, hindi Hyunhye. Tumingin siya sa ating nayon at nagpatuloy, nagsugal ng buhay si Long Kong Tu para iligtas tayo. Nararapat niyang malaman ang katotohanan. Tila nahirapan ang dalaga nang marinig ito. Muling umalinggaw ang kanyang boses, Long Kong Tu, hindi ko alam ang dahilan, ngunit tila gusto ng mga asesino na dukutin si Diuhyu. Nagtaka si Long Holan nang marinig ito at nagtanong, ibig mong sabihin, si Jack at Tiuthu, Xiao Thu. Tumango ang binata upang kumpirmahin ito. Marahas silang kumilos sa mga martial artists sa Githgia, Bangia, ngunit hindi nila ginalaw si Diuhyu. Malinaw na may puwersang kalaban ang Githgia, Bangia. Napaisip si Long Holan nang marinig ito. Kung dukot, dapat mayroon silang hinihingi. Napatingin din si Jacob, nang marinig ang sinabi ni Long Holan. Mahigpit na hinawakan ni Jack at Bitch ang renda ng kabayo sa kanyang kamay at napaisip. Alam na natin na may nagtatangka sa Githgia, Bangia, ngunit lumampas na sila sa limitasyon, wika ni Jack at Bitch, na nakatitig sa hinaharap ng may determinasyon. Paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang mga tanong. Bakit gustong atakihin ng mga tao sa mundo ng martial arts? Ibinunyag na ba ang sikreto? Matapos ang ilang sandali, umalinggaw ang mga hiyawan nang dumating sina Long Holan at Gyakat Bitch. Narito na tayo, Gyakat Gya, pamilya Gyakat. Tumingin si Long Holan sa karatula sa harap niya at napaisip, Gyakat Gya, pamilya Gyakat. Sa harap niya ay isang malawak at marangyang punong tanggapan. Dahan-dahang pumasok si Long Holan kasama si Gyakat Bitch. Isang imahe ng isang magandang dalaga ang sumulpot sa kanyang isipan. Matagal na rin mula nang makita ko ang lugar na ito, Linmay. Unti-unting nabuksan ang kwento ng kanyang nakaraang buhay. Noong araw, ako at si Fan An ay may kasunduan sa kasal mula pagkabata, ngunit ang aming kapalaran ay tumahak sa magkaibang landas. Noong panahong iyon, si Long Holan ay mahina at nakahiga sa silid sa lahat ng oras. Ipinanganak akong mahina at sakitin, samantalang siya ay naghahangad ng martial arts. Si Jack Ten-an ay laging nagsasanay ng martial arts. Isa lang ang nasa isip niya, ang martial arts. Ang kanyang likod ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan, kaya lalong lumalayo ang distansya sa pagitan namin. Bahagyang nalungkot ang mga mata ni Long Holan at napaisip. Sa huli, biglang umalinggaw ang isang boses, Long Kong Tu. Nagulat si Long Holan at tumingala. Po Gyakat Bitch. Inihayag ni Gyakat Bitch, magmadaling humarap sa patriarka. Tumango si Long Holan bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay lumingon siya at inutusan ang kanyang 3 tauhan sa likuran, mauna na ako. Magpahinga muna kayo. Mabilis na lumipat ang eksena sa isang malawak na bulwagan. Sa itaas, pumasok si Long Holan sa bulwagan at bumati sa taong nasa kanyang harapan. Yumuko siya at bumati, Long Holan mula sa Fintrong Ines, Fintrong Sek, ay bumabati sa patriarka ng pamilyang Gyaka. Agad na tumalon si Patriarka Gyakat mula sa itaas. Wala pang isang segundo, lumitaw siya sa harap ni Long Holan at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Long Holan. Tumawa si Gyakat Dak, nang malakas at tuwang-tuwa na nagsabi, nagkakamali ba ako? Siya ang patriarka ng pamilyang Gyakat, ang Thin Eden Kim, Thin Kongsword, na si Gyakat Dak. Tumawa siya at sinabi, ang lakas mo. Ibang-iba sa huling beses na nagkita tayo. Ngumiti at tumango si Long Holan. Matagal na rin. Masayang nagtanong si Gyakat Dak, ayos lang ba ang pinuno ng sekta ninyo? Nang marinig ito, ngumiti ng alanganin si Long Holan at sumagot, ayos naman po siya. Nagpadala po siya ng pagbati sa inyo. Agad na sinuri ni Gyakat Dak si Long Holan mula ulo hanggang paa at nagulat na nagsabi, magaling, magaling. Ang iyong katawan ay alam kong nagsasanay ka ng martial arts. Tumawa si Gyakat Dak at kinantyawan si Long Holan, siguradong magugustuhan ito ni Ten-an. Bahagyang umubo si Long Holan. Labis po kayong nagbibigay puri. Lumingon si Gyakat Dak sa loob at nagsabi, ay, napatagal ko na pala si Long Kong Tu, Young Master Long. Ngumiti siya at muling tumingin kay Long Holan. Buti na lang may naghihintay sa iyo.
Kaya hindi na kita pipigilan. Tumango si Longholan bilang pagsang-ayon. Sige po, Patriarka. Lumingon si Longholan